na hindi sila nagtagumpay sa People's Initiative upang baguhin ang ating Philippine Constitution. Hindi rin sila nagtagumpay sa confidential funds laban kay Vice President Sara. Hindi rin umubra ang impeachment kay Vice President Sara. Pero this time, abay balik charter change sila. Isinusulong ng ilang mambabatas at iba pang miyembro ng National Unity Party ang pagpapatupad ng Constitutional Convention para amyendahan at irebisa ang 1987 Constitution. Batay sa inihaing House Bill No. 5870, nakasaad na kinakailangang baguhin ang konstitusyon dahil sa natuklasang significant imperfections sa mga nakalipas na taon. Kabilang dito ang kalabuan ng lengguwahe, drafting lapses at procedural inconsistencies na nakakahadlang sa reforma, pagpapanagot at sumisira sa public confidence ng mga institusyon. Ilan sa mga naghain ng panukalang batas ay sina Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronald Puno, Negros Occidental 4th District Representative Jeffrey Ferrer, Malabon Lone District Representative Antolin Oret III, Bulacan 2nd District Representative Agustina Dominic C. Pancho at iba pa. House Bill No. 5870, calling for a constitutional convention to propose amendments, revisions, corrections, and changes to the 1987 Constitution, setting the election date of delegates, prescribing the Ops, dali mga katunay, syempre, pakinggan muna natin si Robin Sweet Showbiz. Pag English yan, Robin Sweet Showbiz yan. Pero pag Tagalogan na, dyan tayo babanat. Diba? Diba? Para maintindihan natin, okay? Powers and functions of the convention, providing for its appropriations and for other purposes. For nearly 4 decades, the 1987 Constitution has served as the cornerstone of our democratic order, adopted in the aftermath of a revolution and designed to safeguard liberty, justice, and accountability. But the passage of time, along with accumulated lessons of governance and jurisprudence, has revealed significant imperfections in the Charter's text. These include ambiguities in language, drafting lapses, and procedural inconsistencies that now hinder reform, obstruct accountability, and erode public confidence in our institutions. Several provisions highlight these concerns. The directive in Article 11, Section 3.4, that impeachment proceedings shall forthwith proceed, has become the subject of partisan dispute and inconsistent application, undermining the urgency of constitutional accountability. Provisions presuming a unicameral legislature still erroneously remain in the text. For instance, Article 6, Section 28, Paragraph 4, which states that no law granting any tax exemption shall be passed without the concurrence of a majority of all the members of the Congress, has led to interpretive confusion over whether Congress is to act as a joint body or in separate chambers. Article 7, Section 19, regarding the grant of amnesty by the President with the concurrence of a majority of all the members of Congress, has likewise sparked procedural uncertainty. Although the Constitution requires presidential amnesty to be concurred in by a majority of all the members of the Congress, it fails to specify whether this concurrence must occur through a joint vote or separate votes by the Senate and House. This diverse and inclusive... Medyo mahaba mga katunay. Di pa tayo makaporma. Pakinggan muna natin. Composition ensures that constitutional reform is informed not only by democratic legitimacy, but by technical competence and independent insight. It is a reform mechanism focused solely on the Constitution, free from the competing pressures of ordinary lawmaking and political partisanship. This initiative does not seek to discard the 1987 Constitution.
it seeks to fulfill it, to complete its project, correct its errors, and reinforce its aspirations with clarity, coherence, and enforceability. In doing so, it affirms our shared commitment to a truly living constitution, one capable of guiding a modern democracy with confidence, consistency, and constitutional fidelity. O, di ba mga kasweet? O yan. Sa kanilang muling pagsulong ng charter change, abay nangunguna dito ang impeachment proceedings. Mukhang desperado na talaga ang Marcos administration. Ayo, at naiintindihan natin yun. Naiintindihan natin, di ba? Naiintindihan ko naman yun kahit English. Hindi lang ako pumapasok. Pero eto, kita nyo naman, House of Representative talaga, ang siyang nagtutulak talaga ng mga ganyan. Sila naman talaga yung agresibong nagtutulak. Alam naman natin kung sino yung nandiyadyaan, kung sino ang namumuno sa mga yan. Kahit sabihin natin iba na ang speaker, alam naman natin. Kita nyo, sila lang talaga yung agresibo. Diyan lahat nagsimula. At saka talagang itutulak nila yan. Lahat ng paraan gagawin nila para si Vice President Sara Duterte ay matanggal sa posisyon. Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Unang-una, kapag si VP Sara ang siyang naging presidente at nanalo sa 2028, lahat ng mga benepisyong nakukuha nila sa mga pangsarili nilang kapakanan mawawala. Alam natin yan. Alam nila yan. Nung panahon ni Tatay Digong, bawal ang mga ganyan. At lalo, kapag kay BP Sara, alam nilang magiging bawal yang mga yan. Diba? Kita nyo flood control project ang pinag-uusapan. Kailan ba nila inilaglag ang mga sarili nilang kasama, yung mga pinagkakakanta ng mga diskaya? Nilaglag ba nila yung mga yun? Hindi. Diba? Hindi nga nila sinisita, sila nag-iimbestig. Hindi. Wala. Hindi natin nakita yung presensya nila. Nadidinig ba natin sila na magsalita? O kondinahin yung sarili nilang kasama? Hindi. Wala tayong nadidinig sa kanila. Hanggat maaari, matakpan. Hanggat maaari, palagpasin, pinalalagpas. Pero eto, kay VP Sara Duterte, yung lecheng 125 million na yan, hindi nila makalimutan. Pero yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon o bilyon na nawaldas sa pera ng taong bayan, hindi nila pinakikialaman, hindi nila inaasikaso. 'Di ba? Samantalang nakatutok lang sila diyan sa impeachment ni VP Sara. Bakit? O 'di ba? Sinasabi ko nga kanina, hindi na makakaporma yung mga mapoporma na yan. At syempre, kung maging presidente ang isang Sara Duterte sa 2028, kung siya ipapalarin, alam natin, may kalalagyan niyang mga yan. Sigurado yan. May kalalagyan niyang mga yan. Yun ang kinatatakutan nila. Lahat sila natatakot na maging presidente si Sara Duterte dahil alam nila na napakalakas niyan. Inaamin nila sa sarili nila kahit hindi nila aminin, pero aminado sila. Kaya nila ginagawa yan dahil napakalakas na isang Sara Duterte pagdating sa eleksyon sa 2028. Hindi nila kayang talunin. Kasi kung kaya nilang talunin yan, hindi na para pag-aaksayahan nila ng oras ang isang Sara Duterte. Hindi na nila pag-aaksayahan yan. Diba? Tapatan lang nila ng manok nila yan eh. Kaso, ang tanong sinong manok ang itatapat nila kay VP Sara? Wala. Kayo mga katunay, may naiisip ba kayo na pwedeng itapat kay VP Sara para maging presidente o lumaban sa kanya? Wala. Dahil kapag si VP Sara nakalagpas yan sa mga nangyayari sa kanya at nakatungtong yan sa 2028 election, finish sila lahat dyan. At mauungkat ang mga katarantaduhan ng kung sino mang mga walang ya dyan. Diba? Hindi lang dyan kahit saang sangay ng gobyerno. Yun ang ayaw nilang mabungkal. Diba? Yun ang kinatatakot nila.
Kaya ako, eto yung nangyayari kay VP Sara na gusto siyang tanggalin sa posisyon. Politika lang to. Sa sariling interest lang nila yan. Hindi sa interest ng taong bayan. Kaya ang kakapal nga nung mga nagsasabi na, sino ba to? Yung mga nagpo-post sa Facebook na mga, si Trillanes, sila, na kapag daw, hindi na daw dapat paupuin si VP Sara o hindi na dapat maging presidente dahil maghihirap ang bansa. Kita nyo sa kanya ibinabato lahat. Yung kawalangyaan nila, yung mga kasalanan nila, yung mga kasalanan ng kasama nila, kay VP Sara lahat binabato. Diba? Ang problema, walang naniniwala sa kanila eh. Diba? Kung may naniniwala man sa kanila, bilang mo sa daliri mo. Oh. Kaya wala na silang magawa kundi gumawa ng mga ganyang kalakaran. Lahat ng mga ginawa nila laban kay VP Sara, People's Initiative, ganto ganyan, lahat ng mga akusasyon, hindi tumatalab, hindi pa rin nawawala yung simpatya ng taong bayan kay VP Sara, tuloy-tuloy pa rin. Oh. Kaya lang naman, gumagawa na naman sila ng bago. Para naman sa isang political blogger na si Madarahug, mukha talagang planado ang pagtakas ng dating DPWH Secretary na si Bonoan. Nagkataon lang ba na ibinalik na ang investigasyon sa flood control at ibinalik na rin si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon? Panoorin natin ang buong video. Sa tingin ko yung pag-alis ni Secretary Bonoan was orchestrated. Ibig sabihin, it was really part of a plan. Kasi maghihiring ang Blue Ribbon Committee, ang sabi ni Senator Ping Lacson, mga 2 beses na lang, kasi charges will be filed against the people whom they are investigating. So baka magkaroon daw ng sub judice. So, mantakin nyo, pinapatakas nila yan. Di ba? Balita ko nga, pumunta na sa ibang bansa yan. Mantakin mo, lahat ng iimbestigahan, pinapupunta nila sa ibang bansa. Lahat ng mga nagiging subject dyan na pwedeng makuha na ng impormasyon o maimbestigahan, pinaalis na nila. Diba? Hindi pwede dapat umalis yung mga yan. Kaya kasi nasabi ko paulit-ulit mga katunay Wala talagang mangyayari sa investigasyon ngayon. Hindi natin matutumbok kung sino yung dapat matumbok. Dahil, diba, pinapaalis nila Diba? Pinapalagpas lang nila. Kasi pwede nilang i-hold dyan. Kahit naman yung isa na nagtatago na doon sa ibang bansa, pwede nilang ipakuha doon yan Kung gugustuhin nila, kaso wala silang ginagawa. Pinababayaan lang nila. So, saan natin nakikita dito na yung kapakanan ng taong bayan ang iniisip? Kasi kung kapakanan ng taong bayan ang iniisip mo, lahat yan. Hold lahat yan. Kailangan makuha lahat yan. Kailangan bumalik dito sa Pilipinas yan. Kailangan imbestigahan lahat yan. Kailangan mapanagot kung sino yung dapat mapanagot yan. Wala Diba? Isa-isa silang naglalayasan dito.